ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juway Ria Bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Once again, ngayong araw na ito ay Huwebes at tuwing ganitong araw tayo ho ay nagkakasama-sama sa himpapawid para sa ating isang oras na programa na walang hiling kung hindi ang maibigay sa inyo, maipaalam sa inyo ang ang latest ho at pinakabagong impormasyon, mga pangyayari sa Ministry of Human Settlements and Development. Maging yan man ho ay patungkol sa ating implementasyon ng ating mga programa, mga proyekto at mga aktibidades para ho sa kapakanan ng ating bawat pamilyang Bangsamoro na nangangailangan ng kanilang tahanan at syempre ang pang sektor ng ating komunidad na nangangailangan ng ating tulong sa MHSD. Ngayong araw na ito ay ika-18 sa buwan ng Setyembre taong 2025 at ika-26 sa buwan ng Rabiul Awwal 1447 sa ating Hijri calendar. Again, dapat alam natin ang dates sa ating Gregorian at sa ating Hijri calendar. Kung inyo pong bibilangin, 8 ang agwat ng mga dates natin sa Gregorian at saka sa ating Hijri calendar. Pero kung ganito, anong next sa Rabiul Awwal? Dapat alam natin yan. Rabiul Thani? Rabiul Thani? Nako naman. Kunyari, ngayon ay 18, bilang ka lang ng plus 8, yun yung date sa ating Hijri calendar. Okay? So sige ho, sa araw na ito, tayo ay live pa rin sa DXMS Radio Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan. Kung nais ho kami marinig sa inyong mga radyo, transistor radio, yan yung dapat na frequency na inyo pong siset sa inyong mga radyo para kami ho ay inyong marinig. At syempre, kung kayo po ay nag-scan sa inyong mga social media page or sites ngayon sa inyong Facebook, kami ay live din sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM, at live din po tayo sa DXMS Radio Bida, Cotabato City, sa kanilang official page ng istasyong ito. At syempre, ngayong araw na ito, kapiling pa rin natin ang ating mga kabalay, ang ating kapwa homecaster. At sila ho ay babati na sa inyo. Umpisahan natin sa bandang kanan, nariyan si Kabalay na Ria. Kabalay na Ria, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood ng live stream at nakikinig sa radyo. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juway Ria Bin Emran Muhammad. Ayan ang pagbati mula sa ating kabalay na si Ria. Parang ibahin po ang boses, no? Kung ating napaghahalata. Sige. So from our
right side, let us now proceed to our left side. Nariyan ang ating kabalay na si Hamsi. At siya ho ay babati na rin sa inyo. Kabalay na Hamsi, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Salit, kabalay na Riat. Makatanang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo naming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Saripala. Ayan naman po ang magiling pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. So, kompleto na ho ang ating bawat sulok ng ating istasyon. Na yun pong nakikita ngayon, may isa pang kulang. Actually. At nakalimutan ko nga palang sabihin sa inyo, ang ating episode ngayon is our 238th episode ng ating programa, ang MHS Delivers. Masya Allah, alhamdulillah. Parami ng parami ang ating na-accomplish na episodes ng ating programang MHS Delivers. At syempre, yung ating program ngayon na hindi ho makukompleto kung wala ang ating MHS Discusses mamaya. At ang ating topic ngayon napakahalaga sapagkat ito po ay may kinalaman sa koneksyon ng ating BARM government at ng ating constituents. Ayan. Paano nga ba hindi napuputol ang ating koneksyon? Paano ho tayo nagkakaalaman? May kinalaman ang ating topiko ngayong araw na ito. And ipakikilala ho sa inyo ng ating kabalay na si Ria bago tayo dumako sa ating mga ibang segments ng ating program. Kung sino nga ba ang ating kapiling ngayon para sa ating napakahalagang topic, kabalay na Ria? Ang ating makakasama ngayong araw na ito para sa ating talakayan, pag-usapan ang significance ng CM Acts. Walang iba kundi ang Peace Program Officer 3 ng Office of the Cabinet Secretary ng Office of the Chief Minister. Welcome sa aming radio program, Sir Tohami D. Gumander. Welcome po. Bati mo na, sir, ang inyong pagbati sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapayapang umaga or hapon ba sa ating lahat. Maraming salamat sa MHS Delivers for the invitation na mapakilala natin later on kung ano ba yung ginagawa ng Office of the Cabinet Secretariat. Yes. And thank you so much sa inyong pagbisita noong mga nakaraang araw at doon namin nalaman ng mas malawak itong tinatawag na CM Acts. At syempre, hindi lang dapat kami ang makakaalam nitong CM Acts na ito at pag-uusapan natin yan mamaya sa ating MHS Discusses pagkala ng ating mga paunang segmento, paunang bahagi ng ating programa. Sir, babalikan namin kayo, ha? Thank you. Sir, how will I call you? Sir Tom. Tom na lang po. Sige, Sir Tom. Mamaya ho, babalikan ka namin para sa ating napakahalagang usapin patungkol po sa CM Acts, kagaya nga po ng aming nasabi kanina. So ngayon, kabalay na Ria, bago tayo magpalitaan, kabalay na Rino, kung ano nga ba ang latest sa MHSD, alamin na natin ang siyam na requirements kung paano kayo makaka-apply sa ating mga housing units under the Salam Homes, yung ating affordable housing program. Kabalay na Almansor, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung galo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panglima,
proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-7, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan po ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating affordable housing program. At yan po ay matatagpuan sa Barangay Samba, Datuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Yan pa lang ho yung ating location ng ating affordable housing program na tinatawag na Salam Homes. And so far, 30 units pa lang po ang ating naigawad sa ating mga pasadong aplikante ng ating housing units na magbabayad po through Pag-ibig Fund. Ayan, kailangan maging miyembro tayo ng Pag-ibig Fund dahil dyan po dadaan ang ating mga papeles na isusumite sa Ministry of Human Settlements and Development through our Housing and Human Settlements Division or yung HHSD. At ngayon, tayo ho'y magpapatuloy na sa ating balitaan ngayong September 18, 2025 and the 26th of Rabiul Awal 1447 para sa ating 238th episode ng ating programang MHS Delivers. What's happening? Okay. Medyo hindi gumagana ang ating Ria, help. Ang ating music para ho sa ating, ayan pala. Kaya wala naman sinasabi natin, no? At ang ating headlines ngayong araw, MHSD at LGU, Cotabato City. Mauna pa lang ang ikalawang balita. Isa na namang 50-unit housing project sa Tawi-Tawi na kumpleto na ng MHSD at PLGU Tawi-Tawi. Ikalawa at huli sa ating headlines, MHSD at LGU Cotabato City pumirma namang ng MOA para sa karagdagang mga pabahay sa lungsod. Sa detalye ng ating unang balita, isa na namang 50-unit housing project sa Tawi-Tawi na kumpleto na ng MHSD at PLGU. Narito si Kabalay na Ria. Kasunod ng deklarasyon ng PNP na ang Tawi-Tawi ay isang drug-free province, ay ang pagkakumpleto ng konstruksyon ng 50 unit resettlement housing project sa Barangay Likod, Tabawan, South Obian na pinamalas ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM, sa pakikipagtulungan ng Provincial Local Government Unit, ang PLGU ng Tawi-Tawi noong ika-14 ng Setyembre 2025. Ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2024 at ang mga natapos na unit ay igagawad sa susunod na mga araw na sa mga na-profile at beripikadong benepisyaryo sa lugar. Ipinahayag ni MHSD Deputy Minister Aldin H. Asiri ang kanyang kasiyahan at pasasalamat sa pagiging bahagi ng isa pang milestone sa housing development ng bayan at sa buong lalawigan na nagsimula sa paglagda ng MOA sa pagitan ng MHSD at PLGU Tawi-Tawi. Ito ang ating tagumpay at ito ay isang patunay o tanda na ang pamahalaan ng BARM ay tapat sa kanyang pangako. Sa pamamagitan nito, palalakasin natin ang ating pagtutulungan. Paghimok niya sa mga stakeholder na nakibahagi.
Samantala, binahagi ni Honorable Hadzri H. Matba, Mayor ng South Obian, ang kanyang kagalakan sa pagkumpleto ng mga bahay na aniya, gagawing tahanan ng mga pamilya sa kanilang tulong. Ipinahayag naman ni Honorable Alfil Rada M. Lajabasal, board member ng 2nd District ng Tawi-Tawi, ang taus-pusong kasiyahan at pasasalamat ni Honorable Ishmael Mang Aysali, gobernador ng Tawi-Tawi, sa pamahalaan ng BARM, sa MHSD at sa mga kawani ng PLGU para sa tagumpay ng proyekto. Ang mga stakeholder na nakibahagi sa kaganapan ay buong pusong kinilala at tinanggap ni Provincial Director Engineer Sabturani U. Bakil ng MHSD Tawi-Tawi. Sa kanyang panapos na pananalita, binigyang diin ni Director Salem C. Dimuna ng MHSD Operations and Management Service ang kahalagahan ng matibay at napagtutulungan at pagkakaisa ng mga stakeholders. At hinimok niya ang mga ito sa patuloy na tulungan ang mga pinuno ng rehiyon sa kanilang pagsisikap na may sakatuparan ang higit pang pag-unlad ng Bangsamoro. Ang mahalagang aktibidad ay dinaluhan din ni Honorable Rofaida A. Matba, Vice Mayor ng South Obian, Engineer Sulaiman Ibrahim, Chief Salahuddin S. Kusayin ng MHSD Housing and Human Settlements Division, Salembay Abdullah, Head ng Information and Communication Section ng Office of the Minister ng MHSD, ang Chief of Police sa probinsya at kanyang mga tauhan, at iba pang mga mahahalagang kawani ng MHSD, ng mga lokal na pamalaan at mga lider ng komunidad. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na paumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD at LGU Cotabato City pumirma ng MOA para sa karagdagang mapabahay sa lungsod. Isang ceremonial signing o pagpirma ng Memorandum of Agreement o MOA ang naganap noong Setyembre 15 taong kasalukuyan sa pagitan ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, na kinatawanan ni Bangsamoro Director General Ismael Ibrahim at ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City sa pamamagitan ni Honorable Muhammad Ali Bruce Matabalaw, ang alkalde ng lungsod. Naisagawa sa People's Palace sa lungsod, ang MOA signing ay magbibigay daan sa konstruksyon ng karagdagang 75 housing units sa Cotabato City, kung saan ang 50 units ay mapapondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2025 at ang nalalabing 25 units ay magkakaroon ng pondo mula sa GAAB 2024. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod si Lembay Abdullah, nag-uulat. At yan ang bumubuo sa ating mga balita ngayong araw na ito. Again, today is September 18, 2025 and the 26th of Rabiul Awal, 1446. At magbabalik tayo para sa ating IPH at ang ating HSF at tuloy-tuloy na po yan sa ating MHS Discussers hanggang KKK. Pagkaraan lamang ang ating napaka-ikli subalit napaka-importanting paalala patungkol sa ating resettlement housing projects sa buong rehiyong Bangsamoro. Kabalay na Almansor? Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people, sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara
At sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At ayan ho ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing units o resettlement housing program para ho sa ating mga kababayang IDPs, no? Internally displaced persons, yung ating former combatants at syempre ang ating informal settlers na nangangailangan po ng relokasyon, nangangailangan ng matatag ng disenteng pabahay. Yan po ang ina-address na problema, binibigyan solusyon ng ating programang resettlement housing. At sa ngayon po, recorded ang ating housing backlog sa mahigit 315,000. And thank you so much sa ating Monitoring and Evaluation Division, MED, sa pag-establish ng ganitong datos through proper coordination with the local government units at sa BPDA, Bangsamoro Planning and Development Authority. Tama ba? Authority, BPDA. At sa iba pang sangay ng ating gobyerno kung saan pwede makakuha ng mga datos. And hopefully, one of these days, ma-identify natin ang exact locations ng ating mga target beneficiaries nitong ating resettlement housing program para sa ating mga pamilyang Bangsamoro na nangangailangan. At ngayon, tayo ho, dadako na sa ating IPH. Ano nga ba ang, nakatingin sa kanyang screen, ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria na ibabahagi na sa atin ngayong araw na ito? Kabalay na Ria, ano nga ba yan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At para sa segmento nating IPH, pag-uusapan natin ang anniversary ng Maguindanao del Sur. 3 taon na po sila, kaya at alhamdulillah, happy third founding anniversary po ng ating MDS. MDS? MDS, Maguindanao del Sur. Sige. So, ngayon buong pagmamalaki nating ipagdiriwang ang founding anniversary nito, isang milestone na sumasalamin sa sama-samang paglalakbay ng pag-unlad, katatagan at pinagsamang responsibilidad. Yes, that's right. At bilang bahagi ng napakahalagang okasyong ito, opisyal na inilunsad ang kampanyang Give Heart. Isang panibagong pangako na maglingkod ng may habag, itaguyod ang integridad at itaguyod ang pagkakaisa sa lahat ng komunidad. Ibig sabihin, paglingkod na punong-puno ng compassion. Yes, at may ibig sabihin, isa itong acronym actually, ang Give Heart. May ibig sabihin ng kada letra nito. So, God-fearing, inclusive, values-oriented, empowerment, yun ang give, and then health, education, agriculture, reconciliation at transformation. Yun ang heart. Across sectors, yes. Okay. So, nagpapaalala ang anniversary na ito sa pananampalataya ng pagbubuklod at ang pagiging inclusive. At ang pagiging inclusive ay nagsisiguro na walang maiiwan. Sa pamamagitan ng Give Heart, muling itinalaga ang sarili sa isang Maguindanao del Sur kung saan ang pagkakaisa, serbisyo at pag-unlad ay magkakasabay. Kaya congrats ulit sa MDS sa kanilang pag-release nitong Give Heart initiative na ito. And inshallah, more years to come. Sa anniversary din ng Maguindanao del Sur, kasabay niya ang anniversary ng Maguindanao del Norte. So, congrats din po sa kanila. Kasi nung una, Mother Maguindanao, diba? Yes. Wala pa, di pa nahati. So, baka magkakaroon din ng Inshallah. ang Maguindanao del Norte dahil doon sila nagkaroon ng del Norte ng Maguindanao. Okay, napakagaling kabalay na Ria. Give Heart, akala ko magbibigay ng puso, magdodonate ng puso. Okay, bawat letra pala may kaukulang kahulugan. Ayan. Yung Give Heart pala is acronym lang. Ano yun, Ria? Pagkakaisa serbisyo at yung ikatlo, pagkakaisa sa lahat ng komunidad. Serbisyo at ano pangatlo? Yung sabayan na sila sa gawa. Paglilingkod ba?
Wait, isang panibagong pangako na maglingkod ng may habag, itaguyod ang integridad, at itaguyod ang pagkakaisa sa lahat ng komunidad. Meron pa sa pinakahuli. Yung pagkakaisa, serbisyo at pag-unlad. Yun, pag-unlad. Ay, simultaneously happening. Ayan. Yung sinasagawa dahil hindi magkakaroon ng magandang pagsaserbisyo kung walang pagkakaisa. Hindi na magkakaroon ng pag-unlad kung walang serbisyo. Yes. So, talagang nagkakasabay-sabay po ang tatlong ito na dapat maisagawa ng bawat probinsya, ng bawat munisipyo at ng bawat barangay. Ayan. Thank you, Kabalay na Ria, sa iyong napakagaling na trivia ngayong araw na ito for our IPH. And from your segment, let us now proceed to our HSF. Ano nga itong HSF na ito? Kabahagi sa atin ni Kabalay na Hamsi kung ano nga ba ang kaniyang tips na ibibigay sa atin sa araw na ito. Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally. At para po sa ating segment ng Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Ngayong araw ating pong pag-uusapan ng mga iba't ibang uri ng sakit sa ulo na ating nararamdaman, mga sanhi nito at kung paano natin ito maiiwasan. Yes, Ma'am Sally. At alam niyo ba ng sakit sa ulo or headache ay may iba't ibang klase at sanhi? Hindi lahat ng headache ay pare-pareho. May ilan nadala ng stress at ang iba naman ay dulot ng hormonal changes, infection or maging maling pagkakaroon ng lifestyle. Mahalagang makilala ang iba't ibang uri ng headaches upang malaman natin kung paano ba natin ito maiwasan at kung kailan na ito ay nangangailangan ng medical na atensyon ng mga eksperto. Ngayong araw ating tatalakayin natin ang pangunahing uri ng headaches, kung paano natin mapapangalagaan natin mga kalusugan. Nangunguna dyan sa uri ng sakit sa ulo is ang tension or tension headaches na pinakakaraniwang uri ng sakit sa ulo, karaniwang nararamdaman bilang banayad lamang hanggang katamtamang sakit na magkabilang bahagi ng ating mga ulo. Madalas dala ito ng stress, pagod at pagpupuyat. Ayan. At ang sanhi naman ito is kagaya ng sabi ko, nabanggit ko kanina, stress, pagod, maling postura at kulang sa tulog. Importante rin pala postura. Yes, Ma'am Sally. Kung paano upo at tayo, hindi dapat nakaganyan. Yes, Ma'am Sally. At ang pangalawa po is migraine. Mas malalang sakit ng ulo na kadalasan ay may kasamang pagsusuka, pagkahilo, at pagiging sensitibo sa liwanag or tunog. Yes po, at tumitibok or sumasakit sa isang baging ulo, bagi lang ng ating mga ulo, at maaaring tumagal ng ilang oras o hanggang ilang araw po, Ma'am Sally. At sanhi naman ito ay sa pagbabago ng hormones, stress, sobrang pagod, kakulangan ng tulog, pagkain gaya ng mga chocolate or mga kape, iced coffee at malalakas na tunog at liwanag na rin po, Ma'am Sally. At cluster headache naman po is matindi ngunit panapanong sakit or hindi kadalasan. Karaniwang nararamdaman sa isang bahagi ng ulo or kadalasan sa paligid ng ating mga mata, at maaaring tumagal din po ng 15 minutes hanggang 3 oras na dumarating ng sunod-sunod, or hindi. Ang sanhi naman ito is hindi pa tiyak ang dahilan, ngunit may kinalaman sa pagbabago ng brain chemicals. Yes po, madalas din ito lumalabas sa mga naninigarilyo at umiinom ng alak. Ayan. Yes po, kaya iwasan na po natin yan. At ang paborito ko, sinus. Saninang pamamaga or infection sa sinus. Sige, hindi halos yan. Paborito mo masakit sa noo, sa paligid ng ating mata at mga pisngi kung tayo ay sinusumpong. Karaniwan may kasamang baradong ilong, lagnat at pangihina ng ating mga katawan. At ang sanhi naman ito is infection or pamamaga sa ating sinusitis or allergy, baradong ilong. Sinus. Yes, Ma'am Sally. At ang pang-apat is hypertension. Ang hypertension naman ay may pananakit ng ulo na dulot ng sobrang taas ng blood pressure na karaniwang nasa 180/120 or mas mataas pa. Ito ay tinuturing na warning sign ng hypertensive crisis, isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon ng medikal. At mga paraan para tayo ay makaiwas dito: kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo ng regular or maglalamang kahit 30 minutes ng physical activity araw-araw, iwasan ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Kung hindi man maiwasan, bawasan na lang yung volume. Mag-manage ng stress, gumawa ng relaxation activities gaya ng meditation or simpleng hobbies lamang na matutuon natin yung ating atensyon doon. Pang-anim, magkaroon ng mga sapat na tulog. Pinaka-importante po talaga ito. Sapat na tulog, 7 to 8 hours.
Araw-araw. 7 to 8 hours, isang tulugan lang po yun, ha? Yung iba kasi may nakita Hindi ko. accumulated. 7 hours, 3 oras sa isang araw, 2 oras. At least may 8 hours daw siya. At pangulis, regular na magpa-check up. Sukatin ang blood pressure at kumonsulta sa ating mga eksperto or mga doktor, lalo na kung may family history ng hypertension. At yan po ating maikling segment ng Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako po nilingkod Bang Samoram Saripala. Ayan. Thank you very much, Kabalay na Hamsi, sa ating HSF ngayong episode na ito na may kinalaman sa iba't ibang klase ng sakit ng ulo. Akala ko pag sumakit ang ulo, isa lang dahilan. Walang pera. Mas masakit yun ang sabi. Parang mas pinakamalala na siguro. Oo. Mas mabigat yung impact nung ganong dahilan ng sakit ng ulo. Joke lang po, ha? Maraming bilanggit sa Kabalay na Hamsi, katulad ng tension, migraine, yung sinusitis. Yes. And yung hypertension. Actually, pinaka-delikado doon yung huli. Yes, masabi. Minsan, siguro naranasan ko na yung sumasakit yung ulo mo, hindi mo alam ang gagawin mo dahil kahit saan mo ilagay ang ano mo talagang umiikot pa rin ng iba ang pakiramdam pag hypertension ang sanhi ng pananakit ng ulo. Kailangan doon talaga is emergency na tawag ito, ura-urada na medical attention. Okay? So dahil tapos na ho natin, thank you Kabalay na Hamsi para sa ating HSF episode. At ngayon po tayo ay dadako na sa ating MHS Discusses. Ayan ho, napakahalagang malaman natin itong tinatawag na CM Acts. Marami ho nakakaalam nito pero hindi pa rin po ay believe, hindi pa lahat ng Kabangsamoro ay nalalaman kung paano nga ba gumagana at gaano ka-importante itong CM Acts na ito. Sige, balikan natin ang ating kabalay rito na siya po ang magsisilbing resource person natin para malaman natin kung ano nga ba itong CM Acts na binabanggit natin. Again, kapiling natin ngayon si Sir Tom, aka Tohami Gamander, ang Peace Program Officer 3 ng Office of the Cabinet Secretariat. Ba sir, tama ba? Okay, sige, dyan ka lang sir sa iyong lugar sa ngayon. Sir, pagbati mo muna again sa ating mga viewers. Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Mapayapa, kalilintad na umaga dahil ngayon ay National Peace Consciousness Month. That's right. So, greetings of peace sa lahat. And ayun, excited ako na ma-share sa ating mga tagapakinig, Ma'am Salimbay, yung CMAX. That's right. Ako sir, we are equally excited na malaman ng ating mga kababayang Bangsamoro kung ano nga ba ang CMAX na ito. But before that, we would like to know, kamusta naman yung Office of the Cabinet Secretary? Well, ang Office of the Cabinet Secretariat headed by Cabinet Secretary Modestin K. Pendetun ay busy ngayon. Ngayong September mismo, we conducted 3 cabinet meetings na. Isang regular 77 cabinet meeting at 2 special programs. Dahil nga napapalapit na yung election, so may mga dapat pag-usapan ang cabinet na dapat ma-address. Okay. Sir, segue question. Maraming nagtatanong ito, tuloy ba ang eleksyon? Well, na-pronounce na ng ating Chief Minister, Sammy Gumbar, na tuloy ang ating eleksyon. Kasi maraming lumalabas sa ating mga baka na ma-postpone yung ating election ngayong October 13, no? October 13. Wala pa naman official announcement. So, assist pa rin as per the government. Okay, sige. Thank you so much, Sir Tom. So, ngayon, sir, atin namang alamin na mismo ang ating main topic sa ating episode ngayon. Ano nga ba itong CMAX? Ano ang kaniyang layon? At syempre, ano ang importansya nito? At paano nga ba ito naiiba sa ating tinatawag na itong karamihang alam nila 8888 hotline?
Ayan, siguro maganda na explain ko rin ko ng 888, no? Tama, Para tama, mas maintindihan ng ating tagapakinig at tagapagsubaybay sa social media. I think you're live also, Yes. no? Sa MHSD Facebook page. Yes, that's Ang right. 888 ay isang complaint mechanism ng national government ng Philippines under the Office of the President, kung saan kung may mga reklamo tayo, may mga feedback patungkol sa service delivery ng ng Philippine government, ay dun tayo bibigay ng ating feedback or complaints. Ngayon, na-inspired si Bangsamoro government, nainganyo na dapat dito sa ating government ay meron din tayong feedback mechanism kung saan tatanggapin natin yung mga hinanain, mga reklamo, mga papuri rin or suhestyon ng ating Bangsamoro constituent na sana idaan na sa diretsyo sa Bangsamoro government instead na dumaan pa sa national government para mas mapabilis yung actions natin, inshallah. Okay. So napakagaling, sir, no? Instead na mapalayo pa, babalik din, 'di ba? Napakahaba ng proseso. Ito na ang CMAX. Yes po. Matatawag natin. Sir, ano nga ba itong CMAX na ito? Ano ibig sabihin? Yes, ang CMAX or Community Monitoring and Actionable Concern Tracking System, CMAX, no, napakaganda kasi para makita natin na the government of the day, the cabinet of the cabinet ay may action sa mga dapat aksyonan na problema ng Bangsamoro, kaya CMAX. Yung iba naririnig baka Chief Minister Acts, pwede rin naman na Chief Minister Act because the CMAX is an actions of the Bangsamoro of the day. The cabinet, the government of the Bangsamoro. Isa itong digital application. Application ito sa cellphone, pwede sa cellphone, sa tablet, kung na pwede natin i-download sa iOS or sa Android phones natin. So, digital application to, kung saan pwede tayo magbigay ng mga mensahe, feedback sa specific government agency ng BARM. Okay. So, tandaan natin ha, sinabi ni Sir Tom kanina, hindi lang naman reklamo ang pwede nang ipadala through CMAX sa ating BARM government. Sabi ni Sir Tom, pwede namang Chief Minister dahil central government naman yung Office of the Chief Minister, no? At pinamamahalaan ng ating Office of the Cabinet Secretariat itong mga ganitong mga prosesong ginagawa ng ating komunikasyon ng constituents at ng ating BARM government. At syempre, nako sa pangalan pa lang, sir, no? Acts. Talagang aksyonan. Oo. Yung lahat ng actually, ang pinakaano kasi doon, sir, is yung kung may complaint against the implementation, siguro, no? On the implementation of the program or projects or against or somebody in the government. Pwede bang ganon? Sa tao rin naka-address yung... Yes po, kahit sino po, pribadong individual ka man or a government employee, pwede pong magbigay ng mensahe or feedback sa kahit anong kawani or membro ng government or dung sa service delivery ng government. Yun. Sa mga programa ng government. Okay. Sa service delivery, kung may naman pagkukulang or baka hindi dumating sa ating mga para malinawan natin. Hindi naman para masiraan or ganito ang ating gobyerno. Kung hindi para magkaroon ng magandang koneksyon at masolusyonan lahat yung mga problemang kinakaharap natin. So, sige. I think naipaliwanag na ni Sir kung paano nga ba gumagana itong CMAX na ito. Sir, CMAX talaga nga hanapin? Kung if you want to download yung application? I-type lang natin sa Apple Store at saka sa Android Store. Ano nga tawag sa Android Store ngayon? Kung may iPhone ka or Android, CMAX, i-type lang. Play Store. Yun, Play Store. I-type lang na CMAX. At makikita na doon, BARM CMAX or CMAX. Makikita doon yung application. Ayan, mashallah. So, yun po, isang type na ng CMAX. Kapag nakita, sa ano bang itsura ng... Pwede ba natin maipakita, no? Anong itsura ng application ng CMAX? Ayan, meron tayong logo na So baka pwede mo ganyan sa iyong sa screen mo? Sige, pakita natin kung ano yung itsura ng logo. Para mas madali, Baka maraming lumabas ba na CMAX na iba-iba Ayan. Ito siya. Papakita ko ng ating si Sir Tom. Ayan. Ayan yung logo na kailangan yung... ayan ha, ang CMAX logo, yan ang kanyang itsura, yan ang inyong pinutin, ipipress kapag na-search nyo po sa either
App Store or sa ating Play Store kung Android ang gamitin nyo. Para sa mga nakikinig sa radyo, yung CMAX logo is para may green na letters na CM at may orange, may pagka-gold na axe. Yes. At may arc sa taas nila na parang shooting star. Ayan. Ang kanyang... Okay, so parang simpler to, no? Capital green letters ng CM. That's right. Ang itsura nung compact na logo. Correct. Okay. So, ayan, kayo po hinihimok namin para tuloy-tuloy ang ating koneksyon. Na-download na po yung CMAX na ito. Sir, kung gagamitin naman natin, Sir Tom, is via website. Pwede rin ba ito? Wala pa tayong website ngayon, pero meron tayong Salambay option for those communities, for those individuals na walang cellphone or Android phones or walang iPhone. So meron tayong hotline number na kung pwede sila magbigay ng feedback. Okay, the number is? At ang ating numero ay 0919-160-3000. Oy, 3,000. It makes me remember something in 3,000, no? Ano bang pelikula ito? I Love You 3,000. Mga ganon. Aalalahanin ko muna, parang Star Wars to eh. Sige. Parang ganun nga, Star Wars, no? Sir Tom, kapag nabag na 3,000? Hindi si Iron Man yan? Parang basta. Something Avengers, yun. Yeah, something like that na movie. 3,000 na ito. So, 0919-160-3000. Napakadaling alalahanin. Kung tayo po ay wala pang internet connection sa ating mga komunidad, pwede tayong mag-text. Ayan. Sa CMAX na ito. So, sige. May paliwanag na po sa atin ni Kabalay na Sir Tom kung paano nga ba gumagana itong CMAX na ito. Ngayon alamin naman natin mula sa kanya. Ano ba yung mga karaniwang at tanggap natin na mga complaints or baka mga recommendations or papapuri sa ating gobyernong BARM na inyong so far natanggap through CMAX? Well, iba-iba yung ating mga natanggap na feedback mula sa application, no? May reklamo patungkol sa sahod, patungkol sa ayuda, patungkol sa financial assistance, at meron din mga suggestion at recommendation at mga papuri. Ibig sabihin, maganda yung naging delivery nung service ng isang government agency. At siguro mas maganda magbigay ako ng halimbawa na magandang naging may resolution tayo. Halimbawa, dun sa isa namin natanggap ay reklamo sa hindi fair na sahod sa isang private restaurant or should I say yung cafe. Hindi siya umabot sa minimum wage na dapat ibigay. At nung natanggap natin yung nareklamo ay nai-endorse natin sa specific agency. At sa agency na yon, gumawa sila agad ng aksyon. At pinuntahan mismo yung store na yon, chinek, binerify kung tama ba yung allegation na itong empleyado na to or itong mga empleyado to ay hindi nakakanaganap ng tamang pasahod based din sa minimum wage. And na-resolba, alhamdulillah. Masya Allah, napakagaling, no? If there is any injustice na nangyayari sa bawat ahensya po, sa bawat ministry or sa bawat office under the jurisdiction of the BARM, yun po ang example. Dapat huwag tayo matakot na ipaalam at hindi lang po yung mga ganyan mga pangyayari. Kung tayo ho ay motivate sa isang ahensya, magandang leadership, pwede rin i-feedback yon through our CMAX para hutularan ng iba nating mga kasamahan sa ating rehiyong Bangsamoro. And of course, ay kalubuti ng ating mga serbisyo ng ating mga tawag dito pagkakasama-sama ng ating mga kawanihan sa BARM, dapat ding ibigay nyo sa amin kung ano ba ang karagdagan pang dapat naming gawin sa Bangsamoro para ho sa ikauunlad ng ating rehiyon. Di ba, Sir Tom? Tama po. Okay. So, tatlo po yun, no? Reklamo, suggestion, rekomendasyon. Tama ba yun? Papuri, yes. Okay, so tatlo po ang dapat niyong maaari niyong ipadala through CMAX. So, sir, baka gusto niyo pang dagdagan
medyo na ubusan ako ng katanungan para sa CMAX na ito. Baka may nais pa kayong idagdag na dapat malaman ng ating mga constituents. Well, ginagawa natin itong CMAX sa Limbay na kasi sana nga yung mga naririnig natin, nakikita natin sa BARM government, sana wag na natin i-post. So, although tama yan talaga. mas maganda na i-share na natin sa government kung ano yung problema or kung ano yung dapat solusyonan para ma-action na natin agad. Kasi kung ipopost natin sa social media, baka mag-create pa tayo ng division. So, maganda na through CMAX, ibigay natin, ipadala natin yung ating mga reklamo. Naku, Sir Tom, tumpak talaga. Natumbok mo ang isa pang dahilan kung bakit meron tayong CMAX. Dahil iba-iba ho ang pagtingin ng tao, iba-iba ang reaksyon ng tao, iba-iba ang paniniwala ng tao. Kung mag-post ka sa iyong social media account ng ganitong mga problema, maaaring sakyan yan ng iba natin mga kababayan or baka paniwalaan kahit na hindi pa verified ng mga pangyayari. Samantalang CMAX, kapag dyan mo ipinadala, talagang biniverify ka and then binibigyan ng kaukulang solusyon, ng aksyon, yung lahat ng ating pinapadalang mga observations and of course, kung may complaints tayo through CMAX, yan po ang pinakamagandang dapat gawin. And yung kasi nakasanayan natin, kapag dumidiretso sa 8888 hotline, kahit na ho ganun dumiretso kayo, bababa pa rin po yan sa Bangsamoro. Correct. Yung response time, kapag pinadala nyo sa pinaka-higher government natin, highest government natin, dahil mga busy ng mga tao, so hindi ma-action na agad-agad yan. Papadala pa sa atin, and then, babalik po sa ating rehiyon. So, mas mahalagang through CMAX na Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi, and Sir Tom, ang ating gamiting connection. And Sir Tom, aside from that, aside from CMAX, itong ating application na ito for our feedbacking system, ano ba yung mga aktibidades ng Office of the Cabinet Secretariat? Well, ang Office of the Cabinet Secretariat naman ay hindi naman tayo direct implementing ng program. Although, yung ating Cabinet Secretary is head of the Ayudang Ambag program, special program ng OCM. Okay. And may mga ibang chairmanship din na ginagawa si Cabinet Secretary Pendetu. Halimbawa, sa special task force na nagawa, task force on special concerns. So, na-create yun and siya rin po yung ating chair for that task force. Special concerns, sir, may kinalaman doon sa mga other projects and programs. Yung mga payables ng government. Yes, correct. Okay, and aside from that, is yung, actually, itong tinatawag namin kasi si hindi ko alam kung alam niyo, sir, si Cabinet Secretary, na kasi makakilala ni Inay ito nung kapanahon na nila. During the BTA, Bangsamoro Transition Authority, nung wala pa yung BARM, Sir Bruno, ang tawag nila kay Sir. Sir Bruno, the trivia. Sir Bruno. Mamaya tatawagin Sir Bruno. Okay, kasama po si Sir Dong Kusayin. Yan sila ang mga nagkakasama-sama noon. So sige, I believe na ibigay sa atin lahat ni Sir Tom ang dapat nating malaman mula sa kanya patungkol ho sa ating CMAX na napaka-importante po dahil dito po nagkakaalaman ang BARM government at ang constituents natin dito sa ating rehiyong Bangsamoro. Tandaan natin kung may reklamo, kung mayroong suhestyon, kung mayroong papuri sa ating mga serbisyo at mga kawani ng ating gobyernong Bangsamoro, ito po yung inyong koneksyon. Dito malalaman ang ating BARM government through our CMAX na ipinaalam sa atin ni Sir Tom. And dahil 11:58 na po ang ating oras, ngayong araw na ito, I would like to hear the concluding message from Sir Tom. Ano nga ba ang nais mong iparating sa amin at sa ating mga giling tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers? Ayan, again, maraming salamat sa Limbay. Last message ko po ay kung may feedback tayo sa Bangsamoro government, i-CMAX natin yan. And inshallah, through this feedback mechanism ay mas mapapaganda natin yung ating service delivery ng bawat ahensya, opisina at ministries ng BARM government. And inshallah, ma-achieve natin yung ating goal na moral governance through this mechanism. Nashallah.
Alhamdulillah. Thank you so much, Sir Tom, for saying yes to our invitation para sa ating episode ngayon ng MHS Discusses. At yung sinasabi ni Sir Tom kanina na moral governance, one of its significant features ay itong transparency. Sir, no? And yung ating consultation na sinasabi at magandang paraan itong CMAX na ito para ma-achieve natin itong ating tinatawag na sabi nga ni Sir Tom, moral governance sa ating rehiyong Bangsamoro. Thank you again, Sir Tom. Thank you. And hopefully, one of these days, pag meron pa tayong nais pa malaman mula sa kanya, maging available pa ho siya na magsasalita for or in behalf of the Office of the Cabinet Secretariat. Ayan. At dahil dyan, we are done with our MHS Discusses. Tayo ho, dadako naman sa ating huling bahagi ng ating programa, which is yung ating tinatawag na KKK. I am pretty sure may naihandang 3 magical questions ang ating kabalay na si Ria na inyong sasagutin through this segment. Kabalay na Ria, ano bang ating magic 3 questions? Pero bago yun, marami-rami pong nag-comment sa ating live stream. Okay. Una sa kanila si Kuya Far, sa Far Mars, na hininging pa-shoutout po. Kuya Far! Andyan, yun na yung shoutout Para po. dito lang na. Nasinundan ni ng ating Sige, kaya mo. Pamarawi City, Pata, Yes, Engineer MHSD, Fatma Lara del Sur. Al-Zahra Macabero, Sangkupan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ma'am. Thank you, regular viewer talaga ito ng ating program. So speaking of our regular, si Kuya Mir naghahanap ng away. Ang sabing Assalamualaikum at nitag niya pa si Haira Ali para matulog ng maaga. Nagkakabistuhan na ito And I think ang sunod na comment ay kilala ata ng ating guest speaker. Si Mipi Asim, this is helpful. Thank you, Sir Tom. MashaAllah. So Classic helpful yata to. talaga. Ayan, thank you. Is she or he? Mipi. She. Thank you, ma'am, for your very helpful message or comment sa ating program. Ayan. Sunod na nag-comment kay Ate Sally ata naman to, Kadigya Rakman ng Bulang. Sabing magandang tanghali. Ayan. Ano bang tawag sa magkapatid ng asawa? In-law? Idas. Idas. Mag-idas. At sa Pilipino, sa Maguindanao? Maguindanao. Ano nga sa... Sige lang. Let's research. And bumabalik si Kuya Mir, ang sabing, huwag tayo matakot i-report ang mga tiwali. Yes, tama ho yan. Sinundan naman ni City na si Ma'am Ko. Mashallah, Sir Tom. Thank you po. Mashallah. Thank you so much. Naghabol. Anwar D. Rakim Jr. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa ating isa, hindi dalawa. Nag-iisa. Ayan, Information System Analyst ng ating opisina ng under the ICS. Okay? And without further ado, narito po tayo sa segmentong IPH kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. That's right. 0955-799-4778. Okay. And without further ado, ang ating unang tanong ay sa inilunsad ng MDS na programang Give Heart or inisyatiba, magbigay ng isang letra at ano ang ibig sabihin nito? Ay, maraming letra ito. Isa lang hinihingi ni Kabalay na Ria. Okay. Similar dito, meron po tayong CMAX ang buong topiko ngayong araw na ito. Magbigay lamang ng isang letra at anong ibig sabihin nito? Ang daming letra. CMAX. Naku Guess naman. the acronym. Sige. And ang ating huling katanungan ay kapag hindi kayo maka-download ng application or mahina po ang internet natin para maggamit ng application na yun, ano ang contact number na pwede ninyong i-text para sa CMAX? Ayan. Nag-uumpisa 0. Second number 9. Of course, 9 talaga ang sunod na number. Sige. So, ulit, ang ating unang tanong, magbigay ng isang letra sa Give Heart at kung anong ibig sabihin nito base sa 3rd anniversary ng MDS. Second question,
Second question, magbigay ng isang letra sa CMAX at anong ibig sabihin nito? At ang ating third question, ano ang contact number ng CMAX? Ayun, CMAX. Once again, Kabalay na Ria, baka mayroon pang hindi nakapag-save ng ating number kung saan sila mag-text ng kanilang kasagutan. Yes, at hindi ito ang sagot sa number 3 ang number na papadalhan ninyo ng tamang sagot ay 0955-799-4778. Ayan. Kung magpapadala man kayo ng mga problema sa numerong ito, sasagutin namin kapag MHSD siya na problema. Alright, that's right. At sa MHSD naman, Kabalay na Ria, para malaman at Kabalay na Hamsi ng ating mga tagapakinig, you can tell us or you can show us, charot. You can make us know of your ganun din feedback through our website. Nandyan din ang ating Facebook page. Nandyan po ang ating account. Ang website natin is mhsd.bangsamoro.gov.ph. Ang ating page naman niya is Ministry of Human Settlements and Development -BARM Facebook page. Account natin is MHSD. Ano yung saan? Ano account natin? Facebook account. Ministry of Human Settlements. No! Page. Page yun. Account natin. Kung saan nakapost yun. That's right. Diyan nakapost yung ating tagalized news sa ating Facebook account na MHSD BARM, kagaya ng sinabi ni Kabalay na Hamsi. At nakapost naman po ang ating English news or press releases sa ating Facebook page. Sinabi ni Kabalay na Ria, Ministry of Human Settlements and Development. And through our radio program, pwede rin pong i-air ang inyong ibigay sa amin, i-atid ang inyong mga feedback sa implementasyon ng mga programa ng Ministry of Human Settlements and Development or ng MHSD. Si Kabalay na Ria, napaka-responsive po yan, even our text line. Kung kayo po ay tumatawag, talaga pong automatic sinasagot niya. Hindi ako nagre-reply sa mga kumusta, nag-parang text mates, kung pwede po mag-utang. Basta official concerns patungkol sa MHSD, ura-ura na po sinasagot ng ating team ni Kabalay na Ria ang inyong mga feedback. Ayan. At dahil tapos na ho tayo sa ating KKK, mag-text na kayo. I believe si Kabalay na Ria ay nakakatanggap na ng inyong mga kasagutan sa kanyang 3 magical questions. Marami nang nag-send. Ayan. Tayo ho ay, may mga humabol pa. Rin YH. Salam po. Tama po yan, Sir Tom. Nako, Sir Tom, marami kang fans. Maraming fans. Okay. Tama po talaga yung ating pinag-usapan ngayong araw na ito. Thank you so much for your feedback, dear Kabalays. Through our program, ang ating MHS delivers. It's 12:07 at tayo ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. Sa ngalan ho ng ating mga butihing at mga very supportive na leaders sa MHSD, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating Director General Esmail Ibrahim, at sa ngalan nina ako po ang lingkod Bangsamoro Joy Bintamran Muhammad, at ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datanos A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, Ma'am Jasmine Ilangi, Sir Anor Dira Kim Jr., at sa ating kasamaan sa technical side ng DXMS, Sir Rupert, maraming salamat po. Jeffrey, si Jeffrey naman ngayon, Sir Rupert kanina. Sir Rupert and Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. At syempre, sa ngalan ng ating guest speaker ngayon, si Sir Tohami Gumander. Ako po ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, na palagi pa rin pong nagpapaalala sa atin na isagawa natin ang ating bawat gawain sa araw-araw ng mayroong habag, ng mayroong pagmamahal, at ng mayroong kasiyahan. Dahil kapag ganyan, palaging best result po ang ating makukuha at magagawa sa bawat gawain natin. At syempre, nagpapaalala pa rin sa atin na isagawa ang bawat gawain gabay ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho'y nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.